Magandang hapon, Eli. Magandang hapon po sa ating mga minahal na mga kababayan. At may bago na naman tayong very interesting program today. And hope you're able to listen dahil marami po tayong mga matitinding issues na pag-usapan ngayon. Yung kasama namin si Paring Ricky ay on the way pa lang. So medyo pasadahan lang natin ng konti yung matinding nangyayari doon sa Bagyo. Marami pong naapektuhan ng mga probinsya. Isa rito ay ang probinsya ng Nueva Ecija na kakausap ko lang si Governor Umali earlier, and he has referred his disaster provincial disaster officer to give us an insight. Once we know about what's happening in Nueva Ecija, that gives us a picture of what's happening in the neighboring provinces devastated by the typhoon. So ito po ay nasa online na natin yata si nasa linya na natin Michael Calma. Siya ang head ng PDRRMO ng Nueva Ecija. Magandang hapon, Mike. Magandang hapon po sa kanila at sa ating mga tagapakinig. Si Michael Calma po ang PDRRMO ng Nueva Ecija. Yes, earlier I was happy that I was able to touch base with our very able governor of Nueva Ecija. Kasama ko sa Congress si Oy Umali at you are being referred to us. And Mike, can you give us a brief overview of the typhoon and the result, the devastation that happened sa ating probinsya? Yes po. Siguro unahin ko po since Nueva Ecija is an agricultural province. Unahin ko po sa part ng agriculture yung dami. Wow, yun po ang importante kasi we are suffering from large food security problem our country. So malaking dagok na naman ito sa problema natin, no? Opo, nataon din po yung bagyo na ngayon ay harvest season dito po sa probinsya, lalo na po doon sa may northern part ng probinsya sa District 2 at down the line po dito sa District 3 and District 4. Opo. Yung assessment po as of September 27 ng ating Provincial Agriculture's Office, the damage to rice is placed currently at 3.2 billion pesos. Specific po, 3,220,153,292. That's terrible, huh? Ang cost po ng damage sa corn ay 19,573,081 pesos yung value. At yung pangatlo, yung damage to high value crops is placed at 29,491,246.10. This is as of yesterday po, September 27, at kasalukuyan pa rin pong nag-validate, nag-a-assess ang ating Provincial Agriculture's Office. And Mike, that does not include our livestock. Hindi pa po included perhaps yung livestock, hindi lang siguro bigas or palay, but yung supply din ng mga karne na ang Nueva Ecija ay malakas din dyan sa ating mga livestock production. So hindi pa natin na-estimate kung ilan ang pinsala ng mga cattle, mga piggery natin na tamaan, mga chicken farms and so on, no? So please continue, Mike. Okay. Opo. Please continue. Yes.
yes. Okay. Ang atin pong roads and bridges ay accessible na. Mm-mm. Reports from the local disaster risk reduction and management offices from the different LGUs of the province. Mabilis po yung clearing na nagawa. All roads as of yesterday po ay are all passable. And this Yung- is through the efforts of Governor Umali, no? Yes, opo, pinangunahan po ito ng ating mahal na punong lalawigan. Alam niyo po, sa experience po ng ating mahal na gobernador, alam po yung dating ng bagyo na katulad nung bagyong Santi nung nakaraan. Opo. Before po tumama yung bagyo, nagpa-inventaryo na po ang ating governor ng mga clearing team sa bawat munisipyo. Mm-mm. Our governor made sure na yung mga chainsaw that will be used for clearing ay naka-ready at ang mga LDRRMOs ay ready po yung mga clearing teams. Kaya po yung clearing ay naging mabilis at saka yung experience po natin, ang pinagawa po ng ating governor, pinaklear muna niya yung daan at by using heavy equipment, pinush lang po muna sa gilid ng daan para Yes, makadaan oo. yung mga sasakyan. Well thought. Oo. Ay i-clean. Ganun po yung strategy na pinagawa po ng ating governor. And it is very effective po, very effective. Nakadaloy yung mga sasakyan at nabuksan po yung daan sa lahat ng munisipyo ng ating lalawigan. Mhm. Now, Mike, may maitanong lang tayo, no? So, very clear that Nueva Ecija was highly affected. Now, doon naman sa part ng national government, ano po ba, may nabigay bang ukol na tulong or were they able to provide alleviation, poverty alleviation program, social services? Kasi malaki po yung Nueva Ecija. Alam natin na the whole province, napakalawak niyan, bounded by Aurora, nandyan din yung mga Quirino at mga Nueva Vizcaya provinces, di ba? At saka dito naman Pampanga at Bulacan. Sa Bulacan may mga napinsala ng mga rescuers. Mabuti naman sa inyo, it's you're very cautious. So ano pong natulong ng ating pamalaan sa ating butihing probinsya ng Nueva Ecija? Mhm. Very thankful po kami sa national government. Particularly po, banggitin ko siguro yung Office of Civil Defense natin at saka yung National Disaster Risk Reduction and Management Council Yes. natin. Nakatutok po sila buhat nung umpisa. They conducted the pre-disaster risk assessment. Nandun po yung mga expert from Pag-asa, yung expert from NGB. Inassess po nilang mabuti yung weather disturbance. Yun pong operation listo, pinlace nila kagad ng red ang mga provinces na dadaanan. Ito po Opo. actually yung nag-trigger doon sa directive po ng ating governor na magkaroon po ng preemptive evacuation. Yun pong preventive evacuation na ginawa province-wide, including mga IPs po, pinatutukan po ng ating Tama po governor. yun, oh. Personal na binanggit po niya sa akin yung IP community dito sa may Gabaldon. Opo. Pinatutukan po sa akin ni Governor. 81 families po yung Wow. inilikas. Kudos At, to wala Governor, pa po, Oyi, oh. Opo, clear pa po yung clear pa yung panahon. Nilikas na po itong mga IT community na ito Yes. doon sa Anticipated, evacuation na-anticipated center na, sa no? Balban. Evacuation, oo. Yes, Very and good. that, oo. ang nag-trigger po dyan ay yung national government doon sa assessment nila. Then, during the pre-disaster risk assessment in the regional level,
nandun po na i-raise po natin yung concern dun sa harvest season dito sa Nueva Ecija. Yes. Na i-discuss po ng regional office ng Department of Agriculture after po ng PIDRA, dahil po diniscuss siya thoroughly doon sa meeting. Immediately po after nung meeting ay nagpalabas po sila ng memorandum directing the Provincial Agriculture's Office down to the municipal office na mag-announce na po doon sa mga farmers na yung for harvest na mga palay na po pwede nang anihin ay anihin na po nila. So ito po ay ginawa ng mga farmers, kaya po nakatulong ito doon sa ibang mga farmers natin. Okay. Mike, in terms of direct participation or yung interesado ang taong bayan kasi napaka-importante po yung supply natin ng mga goods, ano? In terms of ano pong concrete na nagawa ng Agriculture Department in terms of funding, in terms of support sa farmers, kasi marami pong mawawala ng kita dyan, no? Mayroon na ba pong naka-deploy ng mga plans ang national government? Kasi alam mo, ang agriculture is a devolved department yan mayroon silang regional office na yun ang nagpapatupad, pero wala silang mga galamay dyan sa mga municipalities at saka cities. So ano po ang sa tingin nyo na maitulong or na-deploy na nilang tulong in terms of funding? Mayroon ba bang mga pondo na pinapairal na para mag-support doon sa mga farmers natin? Mike? Sa part po ng province, nasa stage pa po kasi tayo, katatapos lang po ng response stage. At nasa damage assessment po tayo. Okay. Pero maliwanag po dun sa declaration po ng ating mahal na gobernador. Nagbigay po siya ng 3 priority nung pagka-declare po ng state of calamity. Ang prioridad po sa pamahalang panlalawigan ay ang mga nasalanta sa sektor ng agrikultura. Maliwanag po ito. Number 1 po iyon. Pangalawa, yung mga nawasak na tahanan at saka po yung pagbabalik ng supply ng kuryente. Opo. Kaya po kung titingnan po natin, as of now, ang may kuryente na po sa buong lalawigan ay 26 na municipalities out of 32. That's very good. Napakabilis po nito kasi naranasan ko po yung bagyong Santi last time. Inabot po kami ng a month, more than a month na bago magkaroon ng kuryente dito po sa Cabanatuan mismo. Pero ngayon po nakakailang days pa lang tayo at meron na pong kuryente yung large part ng probinsya ng Nueva Ecija. That's good. Yun pong NECO, dalawa po kasi yung main service provider ng power sa Nueva Ecija. Opo, yung sa NECO 2 area 1, ang kanila pong report as of yesterday, September 27, 10 a.m., meron na po silang 80 to 90% of their services are fully restored. Okay. At dito naman po sa NECO 2 Area 2 as of 11 a.m., yung 2 substation po nila, mga major substation po ito sa Bungabon at saka sa Natividad ay fully restored na po. And continuous pa rin yung restoration ng kuryente po sa atin. In fact, kung titingnan po natin yung progress, alam niyo kahapon po ng alas 2, nasa 14 po na munisipyo ang merong kuryente. The rest, wala pa. Nasa 45%. So, nasa 45% sa makatuwid, napakagaling ng mga cooperatives nyo dyan, ano? Electric cooperatives, opo. Mabilis. Opo, we are And this is all through the efforts of Governor Uli Umali, no? Yes, opo. Now, matanong... Nagpapasalamat po Opo. tayo sa
ang governor po natin ay nakatutok at nasa itaas po ng kanyang command ang lahat. At Kaya nga po tinitirek niya yung- na-re-elect si Governor Umali dahil talagang wanted siya ng taong bayan to serve again, ha? Pati pag Oo. maganda ang Opo. pagka okay Alam niyo po, ang ating gobernador, hindi ko makakalimutan yung isa pa niyang trust pagdating sa response sa disaster. Ang kanya pong naaalala ko yung kanyang sinasabi na ayoko nang namamatayan. Yan po ang Yes, kanyang... Now, konti na lang ang time natin, Mike. Now, ang importanteng tanong natin, mayroon ba kayong request sa national government? Kasi ang ating normally ang ating lalawigan, yung provincial government may not be capable of addressing the entire problem cause of the typhoon. Mayroon na ba kayong request at how fast is the response from the Department of Agriculture, lalo na sa DSWD? What is their alleviation program to alleviate those victims of the typhoon? Mayroon bang distribution of goods or tulong in terms of cash aid and so on and so forth as far as our national government is concerned? Maganda po at maraming salamat sa pagkakataon po na sa question na ito. Going to referencing the priority of our governor po dun sa pagkakasalanta po dito sa Nueva Ecija. Siguro ang request po namin yung dito po sa agriculture. Yung agriculture makita po natin ay sa palay alone it's 3.2 billion. Sa corn ay 19.5 million at sa high value crop ay 29.5. So we are earnestly requesting the national government for support para po ma-rehabilitate itong damages na ito. In terms Yung of livelihood. fertilizer, in terms of siguro initial capital kasi naubos na yung capital niyan pag cultivate yan, di ba? Tama. Oo. Opo, alam niyo po yung damage kasi sa agriculture lalo na dun sa mga maliliit na farmers. Hindi lang po dun sa cropping season na na-damage. Magkakatugon po yan from the ground dun sa mga nakakausap po namin na mga farmers. Nasalanta yung pananim niya ngayon. Magre-recover pa po yan sa susunod na cropping at kukonect pa po yan sa susunod pa na cropping yung Oo. recovery po So niya. kailangan Kaya- talaga na may pondo to support not only in terms of actual cultivation but yung cost of living ng farmers kasi kung wala namang pagkakitaan yan so dapat isa sa mga considerations pala ng national government yan na hindi ayudahan. lamang na ayuda. Ang may ano niyan is the agriculture plus the DSWD, no? Yes, Kasi secretary, kung walang ayuda yan, ang magre-resort yan, utang ng Ang utang. balita ko kasalukuyang nakasalang sa commission on appointment yung ating butihing DSWD secretary. Oo. So Mike, thank you so much sa mga pinaabot mo. Itong radio program namin ay ilathala natin sa ating pamalaan nasyonal yung kapangangailangan ng ating mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija. At ipapaabot natin kasi mukhang pinapakinggan naman kami ng ating butihing Pangulo, Macoy Jr. At siguro makakarating sa kanya itong discussion natin, Mike. Text na din. Maraming salamat po sa opportunity, sir, at nabigyan niyo po ng pagkakataon yung aming probinsya na makapagbigay po ng status dito Yes. po sa pagnanalanta ni Bagyong Karating. Now, after you have assessed and you have evaluated, we might want to get your final kasi assessment. gusto namin being a public service program, gusto namin masubaybayan
yung progress ninyo at ma-call natin ang attention kung mabagal man ang tulong ng gobyerno nasyonal ay makikiliti natin sila dito sa ating radio program. Okay. Opo. Okay, maraming salamat, Mike. Maraming salamat po, sir. Yan po mga kababayan, si Mabuhay po kayo. Michael Calma, yung head ng PEDRMMOC Yes. dito sa Nueva Ecija. And he's a very trusted man of the very good governor of Nueva Ecija, Uy Amali. Di ba anak ni Hector yan? Eh, Hector Calma, naabutan mo ba yon? Baka Basketball player, baka ang galing apo. nun, ha? Baka apo na kasi panahon mo pa yon. Okay. Magaling na guard yun, ha? Well, anyway, talking about Pero dito, Secretary, oh, na binabanggit, di ba? At Yes. Nueva Ecija lang yan. Pero Oh. ngayon ay usap-usapan na posibleng mag-angkat na tayo ng bigas. Nako. well, kailan pa ba? Ha? Kailan pa ba? Actually, Bakit nag-aangkat naman talaga tayo? there is, pero there is matagal, an existing law naman ng yung rice Rice tarification tarification law which really urges private sector to import, no? Import. If they pay the proper taxes. But I don't know if mayroon ng batas at pinapakialaman pa rin ng national government in terms of control. Kasi sige. Ang merong anunsyo niyan yung Department of Agriculture. Kasi ayon po sa kanilang pinaka-latest na datos, yung damage ay lumilitaw na sa agriculture due to carding ay umabot na sa 1.29 billion pesos. 1.29. Billion. Masyadong myopic 'yan. Kasi dito pa lang sa Nueva Ecija sinabi, this is actual. 3.5 billion sa rice pa lang. Sa rice pa lang. So saan galing yung sobrang maliit na assessment Siguro na yan? ito baka kahapon pa ito nakuha. Kaya hindi hindi tama yung Hindi updated tama na yung naman. tulong kasi myopic ang ang Siguro initial lang ito natanggap nila. Siguro. baka nga siguro. So whatever Wala it pa is. Quezon dyan. Ah. Laki din ang naapektuhan doon, Secretary Eli. So, we've been talking in our program for the past weeks, since the beginning of the show, na one of the main problem is really food security. Kahapon, sinabi na naman natin uli, at ngayon talagang napatunayan na there is really devastation of crops, of mga livestock and so on. So this will aggravate the problem of food security. The food chain may not be as what they have expected kasi hindi naman anticipated itong typhoon na ito. Hindi, actually, Secretary, ang sinasabi nga ng Pag-asa, di ba? Pati ng DOST na rin, na every year, meron tayong inaasa na 20. Yeah, but So dapat doon, kung matalino ang gobyerno, ina-account na nila yon, di ba? Oh, yeah, Ngayon, kung at di saka- ka na, i-anticipate mo na. yes, I think Dapat ganun. Ganun. that is the proper management. Katulad nung nag-undersecretary ka sa DOLE. Wala tayong problema sa OFW. Bakit? In-anticipate mo yung mga problema. Yes. Di ba? Within a span of a year. And dapat ang ganun crucial kasi nito, si McCoy Jr., ang ating Pangulo, ay he's taking the bull by the horn. Meaning, Bull by- siya yung bullfighter as far as the Department of Agriculture is concerned. Kala ko, taking the bull by the balls. Delikado yan. Delikado yan. Okay, so siguro abangan natin yan yung mga issue na yan. Okay. Okay, good afternoon kay Tonton Asisio at Kong Jing, nakasama mo pala to sa Amerika with the Boss Danding. Si Tonton, ako magaling na golfer to. Pro. Yeah, si Tonton, no? Mag-golf kayo one time na. Kamag-anak ni Manong Baby. Pamangkin. Ni Kong Pamangkin. Baby. Si Manong Baby kasama namin nung kinukumbins namin si FPJ na tumakbong presidente. I was with Boss Danding, Noli Puentebella and Ernie Maceda. Yan ang sayang,
talagang Kung nanalo ang presidente. binalik-balikan namin para mag-oo si FPJ. Ayun. Which nag-oo eventually. Diba? Okay, so Ton Asisio. Doctor, paturo tayo ng golf dito, magaling to. Oo. Dito ko pala patuturoyan Ay, ako eh. oo, matagal ko nang alam na magaling yan eh. Ayan. Okay, samantala mga kasama, oras na po natin, 2:01 na po ng hapon. At ito yung peso depreciation. So talagang Oo, 58. malapit na, isang kalabit na lang. Isang kalabit. Almost 60 na. Oo, magsi-60 alam ko na. sa mga ibang yung mga unscrupulous Oo, 60 na. traders, 61. they're already changing up to 60. Oo, 60, Ah? 61. And so far, walang control na nababalitaan natin from the central bank. Oo, kasi ano naman ginagawa ng mga finance manager natin? Tulad nung isa na siya ba yun? Well, talking about central bank, may sinasabi itong central bank kahapon na wala daw pakialam sila sa dollar Hindi sila valuation. Parang maganda pa nga daw. Pwede natin ibalik. Tapos mayroon ding isang ekonomista, dating sekretary ng DSWD, na parang sinalungat yung sinasabi. Okay, can we push the video again? Po. Okay. Ano ba ginagawa naman? Ayun. Si Francisco Dakila po, mga That's kababayan. not the policy objective. The priorities. Ano? Yun po, kanina nagsalita si Anyway, BSP Governor medyo po yun. paltos ng Deputy konti. But Governor. anyway. So, ang sinasabi nito, maayos daw pa rin ang sitwasyon maski aabot ng tuktok yung dollars na yan, no? Sa tuktok, maybe 60, 62. Naku. Sabi ni Joey Salceda, yung economist ng House of Representatives, he was saying it during the day, kaya medyo maganda yung sinasabi. Sober eh. Aabot daw ng 65. 65? Wow. Ang exchange rate. Yung dollar mo, Ricky, huwag mo nang Huwag mo nang pakawalan. Ako napapakawalan. Now, ang sinasabi naman ni Secretary Leco when he was interviewed by ANC, sinasabi niya, it will be very destructive because we are an importing country. Yes, tama. Yun. And the more it will go up, the more we will be needing a lot of money. Correct. Ha? Oo. Oo. Totoo yun. A lot of pesos. So, Secretary, kabaliktaran yan sa naunang sinasabi ni Finance Secretary Benjok, no? Yes, sabi niya, makakaganda naman daw sa budgetary. Siguro, Makakaganda. makakaganda siguro. Mahilig na siya sa magaganda. Makakaganda sa date niya. Pero dito, Secretary, yung sa issue Pero na yan. totoo kaya yun? Ang Kaya- sinasabi, yung si Amena. Ayan, ewan ko, pero... Feeling alam ko mo, pang don't- deflect pang deflect Don't kasi. mention names pagka hindi tayo sure. Oo. Hindi, wala naman ako. Sinabi ko lang yung first name. Ang alam kong Amina, Amina Rasul. Rasul, Magaling oo. nating Imposible kaibigan. yun, imposible. Ha? Oh, Siyempre, nandiyan si Romy Bernardo. siyempre. Di ba? Pero wala mo na yung marites na yun, mamaya na. Wala na mo na malites. Ito hindi malites. Katunayan ito. Ito kasi may implikasyon ito sa atin lahat. Sa Oo. ngayon, marami ang natutuwa, lalo na yung mga nakakatanggap ng mga remittances, Oo. dolyar. Pero ang sinasabi ng talagang mga tunay na Na-offset. ekonomista, okay, pag pinapalitan mo ng peso malaki, pero mataas ang bilihin eh. Yes, Taas. oo, Taas. offset. So na it will be it will be equalized. Oo, offsetted. And, Oo. wala. And Tama yun. wala kang mabibili. Wala rin. Yun ang problema eh. Punta ka sa palengke, you have a very, very little choices. So, Pati yung mga manufacturer natin, sa makumuha ng raw material yan? Puro imported yan eh. Imported lahat. lalo na, ito So, ngayon, itong mga devastation, like rice granary ito, Yan, like yan, Nueva tayo Ecija, dyan. mga Nueva, Vegetable basket natin yan di ba? Oo. From Mindanao. Nueva Vizcaya, Quirino Province yan, Yes. ang mga natatamaan, Zambales, yung mga maraming mga tanim dyan, at livestock. So, it will aggravate really the situation. Pero wala tayong naririnig so far
na announcement. Pero mayroon daw press con ngayon sa Malacanang. Kaya sino nagko-conduct? Eh, hindi natin pa alam. But anyway, yun nga sinasabi. Pero parang hindi ata natuloy eh. Ay, hindi ba natuloy? Hindi natuloy. Eh bakit? Sino ba dapat magko-conduct nun? Siyempre, pag press con, Yung press secretary. Press As secretary. spokesperson. Sino ba yun? Hindi, pero... Trixie Aviles. Bakit? Trixie. Mayroon pa bang iba? Pero may binabanggit. Ewan ko. Ito, siguro, nailathala na naman, no? Sinasabi ni Montulfo Oo. na ang magiging incoming press secretary at presidential spokesperson is a ladies man lawyer Mike Toledo. Ladies man. Ladies man. Sabi niya. So, ibig sabihin, alam niya dahil siya ladies man din. Hindi, parang ang tingin ko ito, parang guwapit, ano? Guwapito ba? Bakit may pagka-gay ba si Tulfo? Ay, hindi. Ito, pero pag kung babanggitin natin itong si attorney Mike Toledo, kaya natin ito, Secretary Jing. Graduate ito ng UP Law. Masters of Laws in London School of Economics at balikbayan din at higit sa lahat hindi nasuspinde. Hindi nasuspinde. Well, mukhang advance info yan. Kasi They actually kinakausap. Mike Toledo is my best friend. Okay. We were together in law school. Ang anak ko na eldest, siyang ninong. Ang anak niya na eldest, ako naman ang ninong. Na magkaibigan yung mga asawa namin. At kausap ko siya kanina at wala pa daw. Wala pa. Let's be Teka muna, fruitful. klaruhin lang, Secretary, ha? Baka sabihin ng mga taga-Bakanig, kaya natin tinira at, in previous Ikaw yun, episodes. hindi ako. Hindi, ito. Si Trixie kasi, dahil... Ikaw yung tumitira Ricky, na Hindi, gano'n. ako hindi. Hindi. Ako tumitira. Ricky, ito yung pinag-uusapan natin Oh. dahil ang impormasyon galing kay Montulfo. Alam Pero mo ano, naman react si- lang tayo kung ano yung sinabi ni Mon. Montulfo, dapat ang pangalan niyan Marites Tulfo. Pero ito, ano ibig sabihin niya rito na Oh. presidential spokespersons should be suave and good-looking. Like Teddy Boy and Mike. In this age of television when appearance matters. Huwag mo sabihin, Ano ibig hindi sabihin good nito? looking si, Trixie. Mahirap naman yung Grabe sabihin naman. natin, babae yun eh. Oo. Hindi applicable yung good looking. Kasi babae yun. Hindi, sir, Babae. Dapat Oo. sabi, pleasing or pretty. Ayan. Oo. Pero si Tulfo, malawak yung kanyang ibig sabihin. Oo. Paninira, ano naman yan kay Trixie. Oo, unfair naman. May beauty naman din yan. May beauty. Di ba? Maraming Oo. na-in-love dyan mga military. Tama, tatlo sila. Ay, hindi. Isa lang. Ikaw naman. May sawa yun eh. May isaw ba? May sawa. Hindi military. Kaya nga Trixie Ang asawa. Cruz Angeles. Di ba? Cruz pala yan. Oo, Cruz. Well, pero Appended yun. wag na nating sabihin pa muna in advance. Pero Habang hindi pa natanggal, Oo. pero ang sabi naman natin, karapat dapat natanggalin. Ikaw nagsabi niyan. Ako nagsabi Oo. kasi si Trixie, si Secretary because of the bubos that she committed. Mayroon namang reason that if the president is very sensitive, we have been talking about the president's taking the cudgels to review the performance of his cabinet, di ba? At Napag-usapan bakit natin. tayo nagkikritik with the Q, hindi C? Kasi gusto Because natin. because we want to have the president. Maayos na pamamahala. Malawak kasi ang dapat pagtingin niya, no? Hindi myopic. If it's right under your nose, he should be made aware na una, ano bang ginawa nito? With due respect, pinagkasinungalingan niya yung involvement ni Vic Rodriguez doon sa sugar fiasco. Oo. Okay. Second, Major yun. hindi naman necessary, pero pinagyayabang niya na si Bongbong Marcos or McCoy Jr. lang ang kinita ni Biden. Yes. Which turns out that there were more prime ministers who even went to the White House. Correct. Yun, tama. So, she has to say sorry again.
Now, next time na naman, she will say sorry and sorry and sorry. Pati saan ba nagbi-briefing yan? Because it brought, Sa bahay daw. it brings Bahay na. down to credibility. And if you are the spokesperson of the president, you must be, you must have a lot of credibility. Ha? Oh, di ba? Truthful dapat. Hindi, yun ang di nga maintindihan bakit naggumawa pa siya ng mga ganon. Di ba? Oh, Hindi mo kailangan. napupuna tuloy siya. Kaya Oo. itong issue na Lumaki na papalitan lumaki. siya, and it happened that ang pangalan na Michael Toledo ay lumalabas. Pero alam mo, in fairness naman, si Mike Toledo, maayos na tao yan. Maayos. Pero ngayon, yung mga trolls, I don't know, kinakawawa naman at binabato na. Pareho lang naman sila eh. Si Eli, may mga pinasa sa Oo. aking mga paninira. Ha? So, inaatake na kagad ko ano-ano, 'di ba? Pero yung credentials ni Attorney Mike Toledo, hindi matatawaran. Full proof. At saka It's yung full sinasabi, proof. yung kanyang credibility, importante rito ng spokesperson at ang press secretary ay napakataas ng credibility. Kasi, Ang worry ko lang dyan, sabi mo nga, dashing, debonair, baka pagsilosa naman ng ating Pangulo. Baka pagsilosa naman. matikas sa... Actually ako wala sa dudo kay Mike eh. Yun nga lang, di lang umubra yung ano niya, nung panahon ni Erap kasi tanggal si Erap. He Siya was yung- only, brief. siya yung, He was brief kasi si Dong Puno, I think, resigned. Resigned. Oo. Oo. Yeah. Kaya hindi na na-avert yung isang ganon. But Exados. if we will listen to Manny V. Pangilinan, he's a good PR man. Oo. si Mike Ako, Toledo. Oo. agree ako na ang problema. But dyan. anyway, hindi pa rin ma-erase sa ating information yung extravagance na nangyayari sa pagpunta Oo. ni BBM sa New York. Bakit kaya hindi iniiwanan ito ng mga press? Yung extravagance, kasi para- Ay, meron pang isang yung yung... napaka-expensive na hotels. Ngayon, Oo. mga restaurants naman. Siguro, Ano pwede ba yan na- yung Sabrit, Solubaki sandwich, mga ganon? Ay, ayan. Ito. Cipriani. Pero luxurious Sinabi restaurants na pinuntahan. Teka, banggitin ko lang. Di Pero- pero ni PBBM at kanyang asawa. Pero may habang nag-host nasa- naman eh. No, yung mga businessmen. That is the bad part nga. Okay, Oh, yun, oh. I would rather be spending my own money than to be hosted. Correct. Oo. Because these people, May kapalit ba? may kapalit Baka may kapalit. may kapalit yan. Hindi baka. May kapalit May yan. kapalit yan. Oh. And who are these people? Aboites. Ha? Oh. Mga Tan, anak ni Lucio Tan. Oh, yung may-ari ng PAL. Alam mo naman, distress yung Philippine Airlines. Baka hingi ng pabor yan. Oo. Oh. So, mga chinky family names. Ito Kaya yung lang, mga... ito. Oo. Ito yung aking nakuha impormasyon dyan. Okay. At, Okay. binabanggit kasi talagang sinasabi na napakatagal, halos mahigit sa 2 dekada, di ba? Na hindi nakatungtong sila dyan po sa New York. Talagang nasabik sila dito, yung para... Oo. Sabik kasi they were living in luxuries with those Ewan ko lang buildings na they acquired through their dictatorship. So ito ba, Sabret and Souvlaki sandwich. At ito pa yung pastrami on rye. At saka French. 1,200. Sarap ba yan? Le Bernardin. Wow. La Bernardan. Oh. French seafood place. Uy. Diba? Puta, sarap ng dyan. Uy, oyster. Sarap ng oyster Mister, and Pati yung- lobster. Lobster. Sa Cipriani, ano naman yan? May steak, may Oo, di ba? oo, Ay, Mahal sa- yan, mahal ha. Mr. Chow, ito Chinese restaurant to, no? Oh. Mr. Chow, di naman ganun kamahal yan. But so okay lang. hindi nga sila dumukot from their own pocket, but it was sponsored. Pero normally, if you have ethical standards, you will not accept it. Correct. Kita ba si Pinoy? Saan ba kumain si Pinoy? Hotdog. Hotdog, di ba? Masarap din yung mga... Doon mo makikita yung contrast. Ah. Although abnoy ang tawag natin tapos sinabi natin noy-noying. Ito kaya anong papatunguhan to? Bunggoying? Bongbonggoying? Hindi, pero yung talagang makikita mo na
Siya, burger. Sumama ako rin sa coverage kay Pinoy. Sa Pinoy, oh. Mahilig sila kasi yung masarap din naman pala yung hotdog doon sa Masarap. ano. Sarap. Masarap. Sa tabi-tabi? Tabi-tabi. Oo. Oo. Yung cart. Yung Yung cart, Di ba kilala ang New York sa Sarap yan. ganyan? Sarap Pagka, yan. di ba, Sir, Secretary, ang New York, kilalang sandwich, ano talaga yan? Kaya nga, Hotdog, kaya yan. nga ang Rappler, Pizza, yan. mayroon silang article. Mm. Sinasabi dito, Mm. ill-gotten, chats unveiling Marcos ill-gotten wealth. Mm. Bloggers infighting. Infighting. Oo. Mag-aaway. Nag-aaway ang mga vloggers kasi mayroong mga blind followers na sinasabing Hindi, okay yan. hindi nagnanakaw. Mm. Ito naman pinapalabas yung mga kaso. Mm. Ha? So, Ayan, ito ito pala. Marcos ill-gotten wealth in New York City as Yan. per former PCGG Commissioner Robin Carranza. Uy, Pero yan, matalino yan, attorney. Trump building on Marcos Marcos building. Oo. Ha? Itong sinabi dito ng Rappler. The Marcos family's wealth has been proven to be ill-gotten by courts in the Philippines and abroad. Mm. Among the assets the Marcoses acquired with stolen wealth include multi-million-dollar properties Mm. in the bustling streets of New York City. Mm. And apartments have since been recovered by the Philippine government with the help of a U.S. congressional Oo, investigation. yung mga apartments po niyan, 7 po yan, ano? So, Doon sa isang street dito sa siguro, New York. Oo. talagang na-miss na niya. Kaya bahala na gumastos ang ating bansa ng katakot-takot na pera para makapagpasyal siya. Kasi ang asawa din niya, doon din niya nag-practice sa New York. Oh, New Di ba, York. sabi niya, I'm so, New York. New York. Ha? Na-interview. Right Oo. after her graduation, when she passed the bar, kasi Ateneo yan, kami naman, ang nagpakilala sa akin yan kay Miss, Lisa. ano na siya dati, Lisa, ngayon Lam na, Lam, Mm. Lampara. Hindi, Lisa. The light, lampara Araneta Marcos. Lampara ng buhay ni Marcos. Ayan. Oo. So, I met her through Mike Toledo. Oh, taga mo na, Secretary, baka sabihin nila, apartment lang yan eh. Hindi po, di ba? Ang apartment sa New York, unang-una, Isa house. accessible. Mga house located Malalaki in ho top yan. buildings. Hanggang fourth floor. Iba yung apartment dito sa Pilipinas. Doon sa New Oh, York. iba. Kasi dito, ang apartment dito, 2-story. Yung tawag doon, iba Apartment. Tama. Pati napakahirap pong kumuha niyan at napakahirap bumili. So yan, ang inassess po ng PCGG, 700,000 sa 7 apartments dun sa... $700,000 lang? dollars lang. Kamura. Yun nga eh. Baka Napaka- 700,000 Hindi, baka siguro yung previous, niya, price. Oo, Pero siguro. tataka ko yung Trump Building, sinatawag din pala yan na Marcos Building. Yan, nandun sa data natin. Well, anyway, yun, pinapagunita lang tayo ng Rappler na in the light of all this extravagance, Mm. it brought us back again to so much extravagance Naalala during the tuloy. time of dictatorship. Naaalala, di ba? That pupunta, isasara yung isang Saks Fifth Avenue or yung mga stores doon, na mga exclusive in Soho. Manhattan, and so on and so forth. So these are all pinaparimind lang tayo na maski sila ang nakatungtong sa poder, we are being reminded where they come from. Ha? Mm. So there is still a bad taste in the mouth. So to Naalala ko, speak. Secretary, dati kasi di na-justify ni Imelda yan eh. Mahirap na nga tayo. Tapos, hindi pa ako magpapakita ng magandang kasuotan, magandang shoes. Kaya nga, ano na mangyayari sa atin? Kaya nga believe ako kay Trixie Angeles nung naninindigan siya noon. Sabi niya, Marcos, Imelda Marcos was found guilty by the court in Sandigan. So, I expect her to be jailed. At least, sabi niya, at least to be jailed. So that's what she was saying before. Ako, baka na, kaya, Ngayon, binabato na naman ng mga trolls si Trixie kay Mike Toledo, si Mike daw, nung in-interview si Lenny, tinawag ng Madam President. Oh. Yun naman ang pambato.
Pero kung minsan, wala namang ano yun. Parang, Wala, di ba? oo. Hindi naman seryoso yun eh. Si Mike kasi, nasa media din yan. Oo. He is, with Channel 5. But Ano siya? technically, He has a presidente rin program naman, there. vice nga lang. Pero hindi issue yung gano'n. Hindi issue yun, hindi issue. Oo, hindi Well, prinsipyo yun. sooner or later, baka talagang Mike will assume as Press secretary, Press secretary. spokesperson. Again kinaklari po natin mga kababayan, mga tagapakinig. Hindi po namin sinasabing pinalitan na si Trixie. Ang sinasabi natin, merong nini-negotiate yung kapalit. nagre-react tayo doon kay Montulfo. Kasi siya nagsabi na definitively. Well, I have spoken to the person. We don't Hindi, believe Marites Tulfo. You believe more yours truly. Nag-uusap Nakausap pa ko lang. yung tao. Kasi kanina baka naman, umaga. Secretary, baka may 3 pang kinakausap. Ay, you'll Diba? never know. You'll never know. Oo. Kasi, ang pagkasabi ni Mike, with due respect, he doesn't want to hold the position of head of PCOO. Gusto He just niya yung wants dating to be setup. spokesman and press secretary. Yun lang. Now, alam mo, during the time kasi of President Duterte, na-widen yung, Yung scoop. yung scope ng OPS. OPS. Nandyan yung PCO, anim yata ang undersecretary dyan eh. May mga directors, may mga hawak pa yung RTBM. Hawak pa yung channel, ano bang, ano yun? 4. Channel 4. Channel 4. At saka yung Radyo Pilipinas. 13. PIA. No. So, lahat. so, PNA. Mike would not, according to, Ayaw niya. he would not kasi he wants to serve. He wants to advise the president also. Alam mo, matalino yan si Mike eh. Oo. Kailangan ni Bongbong yan ang mga matalinong advisor. Para mapunuan naman ng konti. Hindi natin sinasabing di matalino si Trixie. In general, kailangan ni... Hindi, sabi ni Montulfo, diba? kailangan swabe. Suabe. Yung Ano ba medyo, ibig sabihin yung ng aura. suabe? Debonair. Yung pleasing. Pleasing So, personality. ibig sabihin, pag nakikita ni Pangulo si hindi ganun ng... Hindi sa Pangulo. Yung ibig sabihin, ang sinasabi niya, yung mga manonood. ikaw ba, Eli, naniwala ka kung pinapanood mo? Hindi, kasi ito sabi niya, ngayon, magandang make-up. Oo. Siguro pumupunta na yan sa wellness club. Bakit Kasi kanan can palagi afford ang... na. Totoo ba ito? Kinukunan? Ricky, totoo ba ito na yung TV cameras are cruel and unforgiving as even a slight sweet twitch of one's face is noticed by Totoo yun, totoo. Totoo ba yan? Totoo yun, totoo. Alam mo na. Nagtitv ka rin. Sa kinakailangan. Masyado namang Di totoo yun, Secretary. masyado namang unfair si Montulfo eh. Hindi, pero... Kaya nga tuloy pinline kick niya ni Kuan, yung kapatid ni Gretchen Barreto. Oo nga. Hindi, pero kasi nag-TV ilang years sa RPN si Bon, 9 years, di ba? So, alam niya... Lalo na ngayon, ano sinasabi lalo na niya. ngayon HD Hindi, Kasi ako Makikita talaga yung mga linya ako kung saan- tumatagal ako sa makeup room dahil sa kinakailangan semento din. Pero alam mo, Ako dati, alam mo, Totoo yan. in fairness naman to Trixie, to Vic, they were really believers that they own Bongbong Marcos. Okay. Hindi, Na- pangit kasi talaga eh. Yung Na own sila ang Anong pangit? Well, own literally Tingin kasi nila- sila daw talagang nakapagpanalo. May Yun. gulay And naman. dapat sila ang masusunod kung anong gusto nilang papagawa kay BBM. Ba't di na sila tumakbong presidente? Well, Pero siguro, Ano na lang sana? yun lang naman ang mindset nila. pero linawin Mali, natin mali. kanina, binabanggit ng Secretary Jim, Oo. wala sa personalidad ang Wala, atake niya wala. kay Secretary Trixie, kundi yung mga nangyaring kapalpakan. Yes. Yun, di ba? Oo. Yun naman ang sinasabi natin. That, what is important when you speak in behalf of the president is that you are truthful to your audience, especially the Filipino people. Correct. And if you're inconsistent, isang senadora mismo, binuko ka, na sinasabi mong si Vic Rodriguez walang kinalaman, but when Vic was asked by Risa Ontiveros mismo, he was able to reveal that he was involved, that he did not answer
the text message of Sebastian. The person na binigyan niya ng kapasidad o poder na magiging Secretary of Agriculture temporarily. At laruin ko lang kanina ulit Secretary, walang kinalaman yung muka doon sa kredibilidad. Ang hindi tayo nagsabi nun. Well, Simon ang nagsabi nun. Simon ang nagsabi. Simon, Pero baka minsan kasi, Kahit na hindi Sabihin. niya sinabi, hindi ka ba naniniwala? mayroon din kasing, Ako naniniwala. alam nyo, Naniniwala ako doon kasi siyensya yan eh. Ayo. Yung sa TV, siyensya. alam nyo, minsan Kaya, kasi, maski hindi magsalita, sa pagmumuka pa lang, hindi na Huwag mo sabihin. mapagkatiwalaan. Secretary, wag mo sabihin naman na retoke. Wala tayong sinasabi na retoke. I'm not saying her. I'm making a general statement. Yan. That there are people, even without speaking, because of their looks, they will already conclude na hindi naman mapagkatiwalaan yung Ba't pinatatamaan mo ba yung ngipin? nito. Pero naniwala ka ron. Pero sa kabilang banda, meron din naman ako, gwapo to. Na parang ang bait-bait, pero yung pala, maloko pala. Oo. May mga ganun din naman. Sa Nang-relate. di ba? Sa kabilang banda, may mga ganun din naman. Na maganda yung aura, nakala mo hindi gagawa ng masama, yung pala kriminal. May mga ganun din. Oo. So, magkabilang panig. Ako ang proof lang ng argument ko, si Buma. Buma, Mike Enriquez. Magandang lalaki ba? Hindi naman, di ba? Pero ang taas ng kredibilidad. Pero feeling niya magandang lalaki siya. Wala tayong magawa. Hindi, ibig sabihin walang kinalaman. Si Mike, parang man of confidence. Yes, Diba? Baka may charm. Ayun. Yun. Yun ang sinasabi, nawala yung charm. Alam mo yung charm, that's also a sign of beauty of a person. Tama, tama. Ikaw naman Oo. Hindi, kaya nga Buma di ba? Baby. baby boomer. Baby Buma. So, Uy nga pala, yung mga meron Oy, tayong ito, public sandali, service. In celebration of Saving Month. Itong Chinese General Hospital, CGHMC Eye Center. May nag-extend sa special rates sa lahat po ng kanilang eye services. mabait yung may-ari niyan, si Bibigyan Dr. natin, James D. Yes, so Very philanthropist. So gusto po nila na makapagbigay ng yung talagang mataas na kalidad na serbisyo at more accessible. So yun ho, pwede ho kayo magpa-check up dito. Yeah. Sa CGHMC Eye Center. At the Chinese General Hospital. Yun. Iyan, Ang telepono Maynila. Ito, 0287114141 local 342. Yes. Okay, so yun o, kinakala, malinaw mata Now, natin. ang topic sana natin na medyo importante is yung crackdown on the Pogo. Okay, so bukas na yan. Baka bukas wala na na rin tayong panahon. bukas We na. can discuss that kasi there are a lot of opinions. Pros and cons on the closure of the Pogo. And during the time of the President Duterte, this was an industry, gambling industry, na hindi naman deleterious sa mga Pilipino. Unlike the online sabong na ang mga Pilipino ang magbibet. Correct. Pogo is Abroad. viewed outside and Chinese are At 87 billion ang inaano niyan. except ang talagang galit dito ay di Local Chinese. China. The China. People's Republic of China. Oo. Kasi daw baka maturuan ng mga gambling yung kanilang mga citizen. Bukas So yun. bukas discuss natin yan. Usapan natin yan at siyempre malaking debate rin yan na sinasabi na yung social cause at yung kung bawal sa ibang bansa, bakit ginagawa nating legal? Yun. Actually, nagiging ganyan lang yung Pogo. Because pinagkikitaan ng mga government official, mga unscrupulous. Like NBI, mayroon diyang mga unscrupulous. I'm not saying the NBI as an institution. Institution. The PNP,
nire-raid nila at pinagpipirahan. We will emphasize this tomorrow. Siguro, tsaka tignan din natin yung talagang ano bang klaseng patakaran dyan. Yes. Kasi hindi ganun kahigpit eh. Well, if we have a chance, we'll try to interview Andrea Domingo, yung dating PAGCOR. In contrast, yung bagong PAGCOR, si Altenco. Altenco, So, if paunlakan nila tayo, mas mabuti. Pero hindi naman tayo tulad ng isang nakasala ngayon sa commission and appointment na ipa-flush natin yung pagmumuka nito pagka hindi tayo pinagbigyan. Yes, ha? okay. O kaya upakan natin sila. Hindi. So, We will just so invite bukas, them. Tutok lang sabi ako niyo, ha? dito sa RMN. Ako po naman si Ricky Rivera. Okay, salamat, Secretary. Iparas ang inyong lingkod. Iparas kay Paras.